Katulad po nito, yung mga anak ko na nag-aaral po, 4, may high school, elementary. Talaga po, kahit sabihin niyo po, araw-araw hindi po tayo makakaipon eh. Ang Pilipino hindi agad na-expose na magtabi. Kasi sa atin ubos biyaya pag kumita bukas hindi naman maghahanap buhay. Pangalawa, siguro yung hawak, yun lang ang sakto, wala naman sobra. Ubusin muna saka uli maghahanap buhay. Nasanay tayo na kung ano yung hawak, yun agad. Ang katotohanan po, the Filipino culture is a culture of spending. It is not a culture of savings. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jaime Fabregas. And I will share with you this new program of savings that will help you and your family secure your future. Ako nag-iipon para sa kinabukasan mga anak ko, future nila. Dahil darating ng panahon, baka ang bigas 100 na. Wala pa ako naipon. Bakit? Wala, kulang po sa kwan. Kulang, mahal ng bili yan. Nagpaparal pa ako, no? Siyempre, tapos pa. Maraming nagsasabi, ang Pilipino raw ay walang pera. Pero bakit po naglalakihan po ang mga malls na pinagagawa sa buong Pilipinas po? Gadambuhalang mga structures. Kasi po, kumikita po yan. Bakit po? Dahil pinupuntahan niya ng mga Pilipino para gumastos. Ang Pilipino po, pagtanggap ng kanilang sweldo, ang unang iisipin paano ko kaya magagastos yung pera? Hindi lang iniisip yung magtatabi ng konti. Wala po dun Pagtanggap ng pera, kung halimbawa hindi dapat bilhin, binibili nila, yung wala sa budget, binibili, gano'n. Ang kaisipan ng Pilipino ay ganito Income less expenses equal savings. So, ibig sabihin gagastos muna po. Kung may natitira, ay saka raw itatabi. Saka raw iipunin. Ang problema po niyan is, kadalasan ay walang natitira. Nauubos po lahat yan. Ang tama pong kaisipan ay income less savings equals expenses. Magtabi po muna tayo ng kahit nakapiranggot bago nating gastusin. Alam niyo po, ang kultura ng Chinese ay isang kultura ng savings. Maliliit pa lang po, tinuturuan ang mga anak nila na mag-save. Pati yung mga allowances nila may tinatabi na silang kapiranggot, araw-araw. Sabi nung kaibigan ko, ang Chinese raw, kita piso, tabi 20 centavos. Ang Pilipino, kita piso, gastos 2 piso. Bakit? Ang Pinoy kasi mayabang We measure success, or most of us measure success by the amount of money that we can spend. Okay? Kapag galante tayo at gumagastos tayo, parang ang feeling mo sinasabi natin sa buong mundo na, successful ako. Marami akong pera. Ang problema po, darating ang araw na wala kayong pera dahil ginastos niyo lahat. Wealth comes gladly and with increasing quantity to a person who sets aside 1/10 of his earnings in order to create an estate for his future and for the future of his family. Financial success needs a plan for savings as well as for spending. Ang problema po, maraming mga Pilipino magsasabi, naku, paano naman kami mag-iipon Isang kahig, isang tuka lang kami. Isang kahig, isang tuka. Pero sa gabi po, nakikita nyo sa kanto, umiinom ng gin bulag. May kasama pang pulutan. Meron po ba kayong naitatabing pera? Ay, wala. Mag-iinom tayo Mantotongit pa. Ang isang babae, pag marunong magtipid at mag-impok ng pera, nakakatulong sila sa asawa nila. Kung gugustuhin po nating mag-ipon, kung ilalagay po natin sa priority ng ating mga gagawin, yung magtatabi tayo ng konti para bukas, alam mo, magagawa po Madali pong gawin yon. Araw-araw nagagawa natin ng paraan na makataya sa loto. Okay? Makataya sa karera. Bumili ng kung ano-anong pagkain na hindi naman kailangan. Kailangan lang po talagang palitan natin ang ating mentalidad. Kung gusto nating mag-ipon, kaya nating mag-ipon. Dalawa yung wallet ko. Isang wallet ko sa eskwelahan, tsaka isa sa bahay. Yung isang wallet sa bahay, yung mga natitira sa bangko, doon ko siya nilalagay. Tapos doon din ako kumukuha ng mga pambili ko ng project ko, assignment ko, para hindi na ako nakakadagdag sa gasto sa mga magulang ko.
Nakakapagtabi. Pagpipilitin, may mga bagay na hindi ka na bibilin para makapagtabi ka. Wala po talaga yung tinatawag nilang isang kahig, isang tuka eh. If we want to change a situation, we have to change ourselves first. And in order to change ourselves effectively, we have to change our perception. Okay? So ano yung sitwasyon? Isang kahig, isang tuka lang ako. Ano yung perception? Hindi pwedeng mag-ipon. Kailangan po palitan natin yon. Most progressive and rich countries in the world are countries of savers. Nandiyan po ang Japan, ang China, ang Hong Kong, ang Singapore, ang Taiwan, ang Korea. Lahat po yan, mga tao dyan ay nag-iipon. Kung gusto po nating umunlad ang ating bayan, umpisahan po nating mag-ipon. We have to realize the value of savings. May mga Pilipino kasi na naturuan na rin sila na tingnan yung future nila. Mag-ipon tayo para sa future kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo malakas, makakapagtrabaho. It is not what you earn, but what you save that ensures your future. Kahit na po kumikita kayo ng 1,000,000 piso isang buwan, kung hindi po kayo marunong mag-ipon, mawawaldas niyo po lahat yan. Pero si Mr. Juan de la Cruz, na kumikita lamang, let's say, ng 30,000 a month, pero tinatabi niya yung 10% ng kanyang kinikita, 20 years from now, may pera po yung taong yan. Si Mr. 1 million a month, na bumibili ng mga luxury cars worth 8 million pesos, 20 years from now, wala pong pera yan. According to an SSS survey done on 65-year-old Filipinos, mga retirement age po, 45% are dependent on relatives. Bakit? Dahil walang pera. Hindi kasi nag-ipon. 30%, according to the survey, of 65-year-old Filipinos are dependent on charities. It's a prettier name, pero po, at the end, ang ibig sabihin lang po niyan ay nagmamalimos. 30% po. Bakit? Dahil walang pera. Dahil hindi nag-ipon. 23% of Filipinos 65 years of age are still working, according to the survey. Okay lang sa akin kung 65-year-old ka na at gusto mong magtrabaho pa, okay lang yun, be productive. Pero kung ang dahilan dahil nagtatrabaho ka pa ay dahil kung huminto ka, mawawalan ka ng kita at mawawalan ng pagkain ang pamilya mo, abay malungkot po yun. Okay? After a while po, 65 years old ka na, malapit ka na pong tanggalin sa trabaho dahil pumapasok na yung mga bata. According to the survey, only 2% of 65-year-old Filipinos are financially independent. Saang kategorya po kayo gustong pumasok dyan? Siyempre, doon sa 2%. Dahil wala po siguro sa atin ang gustong maging palamunin ng ating mga kamag-anak o ng kawang-gawa. Meron din tayong self-pride, self-worth. Ayaw natin nun. So ano yung magagawa natin ngayon? We start saving for the future. Let me introduce to you a savings program that was put together in 2003